Hello po, Dr. Ann po ulit from ICANN. So, ngayon po, ang i-discuss naman po natin ay yung mga myths or misconceptions about cataracts. Ang number one po is yung cataract po ay para lang sa mga may edad na or yung mga may edad na or matatanda na, sila lang po yung nagkakaroon ng katarata. Actually po, ang cataract po talaga, ang number one cause niyan is aging or pagtanda natin. Pero po, at any age po, pwede tayong magkaroon ng katarata. Pwede po yan, congenital cataract, baby pa lang, meron na. Or nagkaroon ng eye injury or trauma sa mata, kaya nag-develop ng cataract. O kaya naman po meron tayong uncontrolled diabetes na pwede tayong magkaroon ng early cataract formation. May mga gamot din po tayo na pwedeng inumin na pwedeng mag-cause ng cataract formation like yung prolonged steroid use po. So, lahat po yan, pwede pong mag-cause din po ng early cataract formation. Number two. So, ang number two po natin na myths or misconception is that yung cataract daw po ay nape-prevent or natitreat or nakukure ng medication or eye drops po. Ang totoo po niyan, ang healthy diet and lifestyle po can slow the progression po ng cataract. Pero hindi po niya yun mape-prevent, no? Kasi nga po, ang isa sa cause nun is aging. Yung mga medications po like eye drops po, wala pa pong naiimbentong eye drops na talagang makakapagpatunaw ng ating katarata or makakapagpabata ulit ng ating lente ng mata. Until now po, ang definitive treatment pa rin po natin for cataract is cataract surgery pa din po. So, ano naman po ang myth number 3 natin? So, mga pasyente, tagtatanong lagi yan, Doktora, yung isang mata ko, di ba may katarata na, mahawa din ba yung kabila? So, actually po, yung ating cataract po, pwede po yan mag-develop talaga on both eyes po. Pwedeng sabay na meron ng katarata or pwedeng isa lang, no? So, depende po yung sa cause po niya. Kung aging process po, usually po yan, kung nag-edad yung lente mo sa kabilang mata, tatanda din yung kabila, kaya siya nagkaroon ng katarata. Pero hindi ibig sabihin nahawa siya, no? O kung ang dahilan naman po ay nagkaroon ng injury, natamaan, no po, nagkaroon ng katarata po itong isang mata mo. Itong kabila, hindi po yan mahawa, no? Kung wala naman po siyang natamong injury po. Yun po siya, no? So, pwede po siyang parehas na meron or pwedeng isa lang, depende rin po sa cause po niya. So, ang myth number 4 natin po ay yung cataract daw po ay kailangan pang pahinugin bago po operahan or tanggalin. Kung dati po kasi, pinapahinog pa siya dahil ang makalumang way po ng pag-oopera ay tinatanggal buo yung ating lente na nagkaroon ng katarata. Ngayon po kasi, ang makabagong way na po is yung ultrasonic vibration po. Dinudurog na po niya yung katarata natin and then hinihigop po. And then, pinapalitan po ng artificial na lens. So, hindi na po uso ngayon yung pinapahinog. Kasi pag hinog, matigas na po yun. So, mahirapan po yung ating machine na durugin po yung katarata at mas magkakaroon pa po ng pamamaga doon sa cornea po natin pag matigas po ang katarata bago natin ipa-opera. So, myth number 5 na po tayo. So, ang katarata daw po ay pwede pong ma-remove ng laser lang. No? So, maraming pasyente po yan pag sinabi namin, kailangan na po operahan yung katarata. Ang sasabihin nila kagad sa amin, hindi po ba pwedeng laser na lang? No? So, actually po, wala pa pong, kahit sa ibang bansa, wala pa pong laser only na cataract removal. Meron po tayong tinatawag na laser-assisted na cataract removal. Pero po, may ibang steps lang po ng cataract surgery na ginagamitan ng laser. In the end po, gagamit pa rin po tayo ng phaco probe. Yun po yung probe na ginagamit namin pangdurog po ng katarata at paghigop nito. So, wala pong purely laser. Okay? Number 6 po, kapag naoperahan ka ng katarata ay babalik pa daw ba yun, yung cataract? Actually po, pag tinanggal na po ang katarata, hindi na po ito babalik ulit. Kasi yung buong cataract or yung lens natin, ni-remove na po yon. Ang natitira na lang po doon, yung mismong kapsula. Doon po kasi nilalagay yung artificial na lens. So, yung kapsula na po yun yung pwede pong dumumi. Pag dumumi po siya, laser lang po yun gagamitan. Saglit lang po, liwanag lang po yun, ilaw lang. Ipo-focus lang po yung ilaw doon mismo sa kapsula at gagawa ng butas. Once ni-laser na rin po ang kapsula, hindi na po yun mag-grow back.
permanente na po yun. So, once lang din po i-laser yung capsula po. So, sana po may natutunan po kayo ulit dito sa ating video. Uulitin po ulit.